Ang undercover agent ng CIA na si Marcus Jones ay nakaupong mag-isa sa kanyang kotse na pinagmamasdan ng isang pari na nakikipag-usap sa ilang kabataang lalaki na naglalaro ng basketball. Lumabas si Marcus, kinuha ang isang malaking bag sa kanyang sasakyan, at maingat na sinundan ng pari hanggang sa makarating siya sa isang katedral. Sa loob, nilapitan niya ang pari, at nag-alok ng kawang gawa para sa simbahan nang mapansin niyang positibo ang ginagawa ng pari sa komunidad. Ang pari ay tinanong siya kung nais niyang magtapat, ngunit sa tingin ni Marcus ay hindi niya deserve na mapatawad. Bagamat iginiit ng pari dahil nakikita niyang nababagabag si Marcus, pumayag si Marcus at umupo sa tabi ng pari. Dahan-dahan siyang nagsimulang umamin, na nagpapakita na siya ay isang undercover agent ng CIA at isang mamamatay tao na hindi naniniwalang mayroon pang mas makapangyarihan sa kanya. Kinuwento niya ang kanyang kwento sa isang flashback. Ilang taon na ang nakalipas, nilapitan ni Marcus ang kanyang tagapangasiwa at mentor sa CIA, si Dietrich, na pinuri siya sa kanyang huling misyon sa New York. Ang kanyang bagong misyon ay ang mangalap ng intel sa Red Veil Hedge Fund, na malaki ang investment sa langis sa Africa. Dahil sa mga pagbabago sa patakaran na nakakaapekto sa kanilang kita, nagsimulang makipagtulungan si Red Veil sa isang dealer ng armas na nagngangalang Frank Smith upang bigyan ng sandata ang mga rebelde sa bansa. Kapag sapat na ang intel, ang trabaho ni Marcus ay alisin pareho sina Frank at John Red Veil, ang pinuno ng Red Veil, nang walang bakas ng pagkakasangkot ng CIA. Tinanggap ni Marcus ang misyon, kinuha ang bag sa kanyang paanan, at umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakapasok si Marcus sa inner circle ni Frank Smith bilang bodyguard niya at nakasakay sa eroplano kasama ang kanyang bagong boss habang nakikipagpulong sila kay John Red Veil para kolektahin ang $100 milyong na cash. Hindi nagtagal ay bumaba sila at sumakay sa kanilang pribadong sasakyan, ngunit sinusundan sila ng 2 sasakyan ng mga ahente ng CIA, kasama si Dietrich sa isang chopper, na naghihintay kay Smith na makolekta ang pera bago sila kumilos. Ang lahat ay tila nangyayari ayon sa plano. Si Smith ay patungo kasama ang mga ahente ng CIA na malapit sa likuran, ngunit sa loob ng chopper, si Dietrich ay pinatay ng mga masasamang ahente ng CIA, at si Agent Zander ang kumokontrol sa operasyon. Si Smith ay nagsimulang pawisan ng husto, humihingi ng aircon, na nakaon na, at sa lalong madaling panahon ay napagtanto nilang siya ay inaatake sa puso. Inutusan ni Marcus ang driver na magtungo sa ospital sa halip, iniwan ang mga ahente ng CIA na nagpanik dahil ang kanilang plano ay biglang nagbago. Naabutan ng mga ahente ang kotse ni Marcus at nagpasya na ilunsad ang kanilang pag-atake, na sinusubukang barilin at patayin ang driver. Napilitan si Marcus na kunin ang manibela, bumaril siya pabalik upang pigilan ang mga ahente bago nagawang takasan sila sa maikling sandali. Nakarating sila sa ospital, at si Smith ay isinugod sa emergency room. Napilitan si Marcus na manatili sa lobby, kung saan nakilala niya si Dr. Brown, na nangakong aalagaan si Smith. Sa labas, ang mga ahente ng FBI ay dumating sa ospital at nagsimulang palibutan ang lugar habang si Zander at isang babaeng ahente ay lumapag sa bubong. Nakita ng ilang security guard ng ospital ang kotse ni Marcus na may mga tama ng bala at nagpas siyang tawagan ng mga pulis, na sa lalong madaling panahon ay nagsimulang tumugon, ngunit si Zander ay tumawag sa telepono, at ang mga pulis ay inutusang tumigil. Sa loob, si Marcus ay nilapitan ng security, na nagutos sa kanya na ibigay ang kanyang sandata. Nalaman niya na si Smith ay nagpapagaling sa ICU, at isang lalaking nakikinig sa kanilang pag-uusap ang nagbigay sa lokasyon ni Smith. Hindi maganda ang hitsura ni Marcus dahil siya ay diabetic, at nag-alok si Dr. Brown na magpatingin siya sa isang nurse. Maya-maya, dumating ng isang nurse at dinala si Marcus sa isang examination room, at sa sandaling mawala siya sa paningin, pumasok sa lobby ang ahente na nagmamasid sa kanya. Nakita ng mga security guard ang ahente at sinundan siya sa isang silid, ngunit pinatay silang 2 ng ahente. Habang si Smith ay sumasailalim sa gamutan para sa kanyang kondisyon, si Marcus ay ginagamot ng nurse na nagsimulang magbiro sa kanya dahil hindi pa niya nararanasan na makipag-date sa isang bodyguard. Habang tinatapos ng nurse ang kanyang gamutan, ang hitman ng CIA ay biglang nagpaputok, pinatay siya, ngunit mabilis na nakatakas si Marcus. Hinanap siya ng ahente sa palapag, ngunit tinambangan siya ni Marcus at mabilis siyang pinatay. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo kay Smith. Nakarating siya sa isang elevator, na masyadong matagal, kaya nagpa siya si Marcus na umakyat sa hagdan. Hawak na niya ang kanyang baril at umakyat sa mga hagdanan, pinapanatili ang kanyang ulo sa mga railings, nang siya ay makatagpo ng isa pang ahente ng CIA. Nagpalitan ng bala ang 2 sa hagdanan,
ngunit si Marcus ay nakatakas patungo sa psych ward, sinusubukang humanap ng paraan palabas. Napadpad siya sa isang silid ng mga baliw, at ipinakita sa kanya ng isang dalaga ang daan palabas sa isang lagusan. Habang naghahanda si Marcus na umakyat, tumalon ng isa pang ahente ng CIA at inatake siya, ngunit napakabilis at napakalakas ni Marcus para sa ahente, na madali itong natalo bago siya tinapos ng isang brutal na sipa sa leeg. Samantala, walang narinig na tugon si Xander mula sa ahente na ipinadala upang patayin si Marcus, kaya ipinadala ang kanyang babaeng ahente upang suriin ang mga bagay-bagay. Bumaba siya sa hagdanan habang si Xander at ilang iba pang ahente ay pumapasok sa silid kung saan ginagamot si Smith na hinihiling na ibigay siya. Tumanggi si Dr. Brown, ngunit tinutukan siya ni Xander ng baril. Sinabi kay Smith na aalis na sila. Nakarating si Marcus sa palapag ni Smith, maingat na nakahanda ang kanyang baril. Gusto ni Xander na bigyan ni Brown ng adrenaline si Smith para maging sapat ang kanyang lakas para makagalaw. Noong una ay tumanggi si Brown dahil ikamamatay ito ni Smith, ngunit pinagbantaan siya ni Xander na papatayin siya kapag tumanggi siya. Habang naglalakad si Marcus, lumapit sa kanya ang babaeng ahente ng CIA at nagpalitan ng bala ang dalawa mula sa malayo. Floria ang pangalan ng babae at tinawag siya ni Marcus. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon ng pagbabago ang mga plano dahil patay na si Dietrich. Gusto niyang makipag-usap, ngunit ayaw makipagsapalaran ni Marcus. Sa loob ng operating room ni Smith, kinumbinsi ni Brown si Xander na payagan siyang kumpletuhin ang kanyang procedure kung gusto niyang makalabas si Smith ng buhay, at binigyan siya ni Xander ng 30 minuto at binarilang isa sa kanyang mga kasama para ipakita na seryoso siya. Hiniling ni Marcus na malaman kung ano ang nangyayari habang isinasagawa nila ang misyon, ngunit sinabi ni Floria sa kanya na binago ni Xander ang plano at kukunin nila ang pera at aalis. Nag-alok siya sa kanya ng pagpipilian na sumali sa kanila o mamatay, ngunit tinanggihan ni Marcus ang kanyang alok. Pagkatapos ay sinugod siya nito, gamit ang isang cabinet upang harangan ang kanyang mga bala at tumakbo para dito. Hinabol niya siya, sinasabi sa kanya kung paano mababago ng 100 milyon ang kanyang buhay magpakailanman, habang siya ay hindi na makakalabas ng buhay. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa tiwaling sistema at sa wakas ay nakuha ang kanilang gantimpala, ngunit sa sandaling iyon, binuksan ng isang maintenance worker ang pinto sa tabi ni Marcus na nagpahintulot sa kanya na makatakas. Ang dalawa ay sumabak sa isa pang palitan ng bala sa kahabaan ng koridor ng ospital na tinutuya pa rin siya ni Floria at sinusubukang kumbinsihin siyang sumama sa kanila. Muntik niya itong ma-corner nang makarating siya sa isang nakalak na pinto, ngunit naiwasan siya ni Marcus at nagtago. Pagkatapos ay gumamit siya ng fire extinguisher sa tabi niya, na nagbigay sa kanya ng oras para makawala at niligpit ang isa pang ahente bago pumasok sa elevator. Nakasalubong niya ang isa pang ahente, ngunit hinarap siya ng isang malaking tao. Muntik nang madaig ng lalaki si Marcus, na kinailangan siyang ilok bago siya binugbog at binali ang leeg. Bago siya makatayo, hinawakan siya ni Floria habang nakatutok ang baril habang nakangiti. Dinala niya siya habang nakatutok ang baril sa operating room ni Smith, kung saan walang pakialam na binati siya ni Xander. Tinutuya niya si Smith na hindi siya ililigtas ng kanyang bodyguard, dahil si Marcus ay talagang isang ahente ng CIA na ginamit para iligpit siya. Lumingon si Xander kay Marcus, mapanuksong isiniwalat na kinuha niya ang buhay ni Dietrich dahil alam niya kung gaano siya kahalaga sa kanya bilang isang mentor, kaya nangako si Marcus na papatayin siya. Pinatumba ni Floria si Marcus. Tapos na si Xander sa paghihintay at pinilit si Brown na ilagay si Smith sa isang wheelchair, pagkatapos ay hiniling niya na sumama siya sa kanila upang panatilihing buhay si Smith. Umalis ang mga ahente kasama si Smith, at pinatay ni Xander ang huling nurse bago naghandang patayin si Marcus. Ngunit ang mga alaala ng kanilang mga misyon na magkasama at ang maraming beses na iniligtas ni Marcus ang kanyang buhay ay nagpahinto sa kanya. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Marcus sa pari na hindi siya naghahanap ng kapatawaran, dahil sa palagay niya ay magiging mas magandang lugar ang mundo kung wala ang mga katulad niya. Ayaw na niyang abalahin pa ang oras ng pari, pero nais ng pari na malaman kung ano ang nangyari kay Xander at sa team. Nakita natin si Xander na naabutan sina Floria, Smith, at Brown at pumasok sa isang elevator. Nakalabas sila sa pintuan ng ospital bago sumakay sa van at tumakbo. Pagkatapos ay tumawag si Xander sa pamamaril sa ospital na sinasabing si Marcus ay isang mamamatay tao at armado at mapanganib. Habang nagmamaneho sila, pinagtatawanan ni Smith si Xander, na sinasabi sa kanya na mamamatay rin siya oras na harapin niya si Red Veil. Ang layunin ni Xander ay ang pera ng Red Veil, ngunit ang Red Veil ay tungkol sa kapangyarihan at kontrol, at dudurugin si Xander, ngunit hindi sineseryoso ni Xander ang banta. Maya-maya ay nagising si Marcus sa silid ng ospital kasama ang patay na nurse sa tabi niya at sumuray-suray na lumabas ng silid.
Tinahak niya ang hagdanan, hawak ang kanyang baril hanggang sa makalabas siya, kung saan nakita niya ang isang ambulansya na nakaparada sa malapit at ninakaw ito. Samantala, pumunta sina Smith, Xander, at ang iba pang mga ahente sa punong tanggapan ng Redvale Wall Street. Pumasok si Smith sa loob at humiling na makausap si John Redvale. Sa panahong ito, tumatakbo si Marquez patungo sa tanggapan ni Redvale, na pinapatakbo ang ambulansya sa limitasyon nito. Napansin ng assistant ni Redvale ang kalagayan ni Smith, ngunit sinabi ni Xander na siya ay nagtatrabaho sa ngalan niya upang tapusin ang deal. Si Redvale mismo ay agad na naalerto at nakipagkita kay Smith, ngunit naghihinala kay Xander at sa iba pang mga ahente nang magsalita siya sa ngalan ni Smith. Sinabi niya na hindi ito ang tamang panahon, ngunit iginiit ni Xander na tapusin na ang deal ngayon. Tumanggi si Redvale, sinabi sa mukha ni Xander na wala siyang tiwala sa kanya. Habang tumataas ang tensyon, ang mga ahente at si Redvale ay nagugat ng baril. Hinihingi ni Xander ang bahagi ni Smith sa pera. Humingi ng pahintulot si Redvale kay Smith, ngunit hindi sumagot si Smith, kaya muling tumanggi si Redvale. Binalaan ni Redvale si Xander na mag-isip ng 2 beses bago siya kumilos, dahil wala siyang ideya kung gaano siya kalakas, na nangangako na hahanapin ang bawat isa sa kanilang mga pamilya kung kakalabanin niya siya, ngunit hindi nito nasindak si Xander. Inihayag niya na ang kanyang mga tao ay may katibayan ng lahat ng iligal na transaksyon ng Redvale, sa huli ay ibinunyag na siya ay CIA. Napatras si Redvale, ngunit binaril ni Xander ang kanyang security guard dahil ayaw niyang may nabubuhay na saksi. Pagkatapos ay pinatawag ni Redvale ang kanyang assistant sa vault upang ihanda ang mga gwardya sa kanyang pagdating, at pagkatapos ay binaril siya ni Xander. Sumakay sila sa elevator kung saan inalok sila ni Redvale ng pagkakataong magtrabaho para sa kanya, ngunit tinanggihan ng mga ahente ang kanyang alok. Nakarating sila sa mga vault at mabilis na pinatay ni Xander ang lahat ng 3 security guard na nakapost doon. Sa wakas ay nakarating sila sa mga vault kung saan ibinigay sa kanila ni Redvale ang $100 milyong. Muli niyang inisip kung papayagan ba ni Smith ang mga ahente na kunin ang lahat ng kanyang pera. Ipinangako ni Smith na hindi makakamit ni Xander ang pera, ngunit kumpiyansa si Xander na makakatakas sila, na panunuyang tumaya ng $10,000 mula sa sariling pera ni Smith na tama siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Marquez sa gusali ng Redvale. Nalaman niyang nasa vault na si Smith, at pumunta doon para lang makita ang mga patay na security guard. Sinabihan ni Xander ang isang ahente na simulan ng paglipat ng pera, ngunit niligpit ni Marquez ang lalaki at itinago ang bag ng pera. Narinig ni Xander at Floria ang kaguluhan at hinugot ang kanilang mga sandata. Tinawag ni Xander si Marquez na hinihiling ang kanyang pagsuko. Sinabihan siya ni Xander na kunin na lang ang bag ng cash at magbulag-bulagan, ngunit tumanggi si Marquez. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpeke si Smith ng isa pang atake sa puso, at sinabi sa kanya ni Marquez na nauubusan na siya ng mga pagpipilian, ngunit hindi kinuha ni Xander ang pain. Sa halip, sinunggaban niya si Dr. Brown, nagbabantang papatayin siya kung hindi muling isasaalang-alang ni Marquez ang kanyang alok. Itinulak niya si Dr. Brown sa pasilyo, binigyan si Marquez hanggang sa bilang ng 3 upang ihulog ang kanyang baril. Nagpaubaya si Marquez at inihagis ang baril sa paanan ni Brown. Inutusan siya ni Xander na sipin ng baril patungo sa kanya, ngunit nang tumanggi siya, naghanda itong patayin siya, kaya napilitan si Marquez na iligtas siya sa huling sandali. Nakarating sila sa lobby, kung saan tinawag ng mga security guard ang mga pulis para humingi ng tulong. Pagbalik sa itaas, hinanap ni Xander ang dalawa. Dahil si Floria na lang ang natitira na nagbabantay sa kanila, nakakita ng pagkakataon si Smith at inatake siya, ngunit nauwi sa pagkakabaril. Pagkatapos ay inatake ni Redvale si Floria, pagkatapos ay sinubukan siyang ilok sa loob ng vault, ngunit pinatay siya ni Floria gamit ang isang kutsilyo. Bumalik si Xander at pinalaya siya mula sa vault. Kumuha sila ng 2 bag at tumungo sa lobby, kung saan binaril ni Xander ang isang bantay upang makakuha ng access sa mga elevator. Ngunit bago sila pumasok, nagawa ni Marquez na patayin si Floria. Nagkaroon sila ni Xander ng isang maikling shootout bago tumakas si Xander sa elevator. Pagkatapos ay pumunta siya sa bubong, kung saan may papalapit na chopper para kunin siya. Samantala, sa kalye, pinalibutan ng mga pulis ang gusali, na ang layunin nila ay ibagsak si Marquez. Nakarating si Marquez sa bubong, at ibinaba ni Xander ang kanyang bag at nakahanda ang kanyang baril, na inaasahan siya. Nakita niya si Marquez, at isa pang shootout ang sumabog sa bubong. Si Marquez ay nagtago at gumanti ng putok kay Xander, ngunit sa lalong madaling panahon naubusan siya ng mga bala. Nawala siya habang sinusuri siya ni Xander. Ipinaalala sa kanya na kalahati ng pera ay sa kanya pa rin kung pipiliin niyang kumampi sa kanya. Habang papalapit siya, nadisarmahan siya ni Marquez.
Nag-square off ang dalawa. Si Marcus ay malaki ang tiwala kay Xander, ngunit iniisip ni Xander na nabulag siya sa tungkulin at hindi na naniniwala sa misyon. Dahil hindi tatanggapin ni Marcus ang kanyang alok, sisiguraduhin niyang papatayin niya ito sa pagkakataong ito. Unang umatake si Xander, tinulak si Marcus sa isang defensive stance, ngunit hindi nagtagal ay sinimulan siyang tamaan ni Marcus ng ilang mabibigat na suntok. Ang dalawa ay nagsimulang magpalitan ng pantay na mga suntok hanggang sa malak ni Marcus si Xander at binali ang magkabilang braso bago brutal na binali ang kanyang leeg. Ang mga pulis ay pumasok sa gusali na dumaan sa lahat ng mga katawan, ngunit walang nakitang palatandaan ni Marcus. Nakita nilang patay si Xander sa bubong at ipinabatid ang balita. Sa lobby, galit na galit ang kapitan. Ipinakita niya kay Brown ng isang larawan ni Marcus, ngunit sinabi nito sa kanya na iniligtas nito ang kanyang buhay. Nakita natin si Marcus na naglaho sa maraming tao na may dalang bag ng pera. Nagtatapos ang pelikula habang si Marcus ay nakaupo kasama ang pari na nabighani sa kanyang kwento. Pagkatapos ay nagsimulang manalangin ang pari at sumama sa kanya si Marcus na sinasabi ang panalangin ng Panginoon. Pagkatapos, pinatawad ng pari si Marcus at lumabas siya ng chapel na iwan ang bag ng pera. Sa labas, nadaanan niya ang isang grupo ng mga lalaki na naglalaro ng basketball at huminto upang manood, napapahanga kung gaano kaganda ang buhay.